ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Actually po, ang topic natin last Sunday ay hinango natin sa, hindi ako nagkakamali, hinango natin yung topic natin last Sunday sa Romans chapter 6, verse 15 hanggang 23. Yun po yung topic natin last Sunday. Yung tayo ay alipin, mula sa alipin ni Satanas, at ngayon alipin na tayo ng Diyos. Tama? Tayo ay pinalaya sa pagiging alipin ng kasalanan at tayo ngayon ay nagpasakop sa ating Panginoon at ang master na natin, si Jesus. So, babalik tayo ng ilang verse at ang babasahin naman natin ngayon, yung binasa ni R.R. kanina, yung Romans chapter 6, verse 1 to 14. Dito naman po, tinatalakay yung ating bagong buhay sa Panginoon. Bagong buhay sa Panginoon. Sino po sa atin dito ang makapagsasabi na mayroon ka ng bagong buhay? Mayroon ka ng bagong buhay? Wala? Wala makakapagsabi? Wala pang binago si Lord dito? Uwi na tayo. Tayo po ay nakaranas ng pagbabago ng ating buhay. Diba? Uwi ka ng salita ng Diyos, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao, siya ay bago na. Kaya ang ating topic ngayon ay ang bagong buhay kay Kristo. Yan. Our new life in Christ. Ang ating bagong buhay kay Kristo. Yan, no? Ngayon po mga kapatid, kung tayo po ay nakakilala sa Diyos, nagsisi ng ating kasalanan, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tinalikuran natin ang mundo at tayo ay nagpasakop sa Lordship ni Jesus, nagkaroon po tayo ng tinatawag na new standing. Nagkaroon po tayo ng acquittal. Na-acquit tayo sa ating mga kasalanan at tayo po ay na-declared as righteous. Tayo po ay na-declared na tayo ay matuwid na sa harapan ng Panginoon at tayo po ay na-justify. Sabihin nyo nga, justify. Tayo po ay napawalang sala. Wala ka ng kasalanan na magdadala sa iyo sa impyerno. Tayo po ay pinalaya na niligtas na ng Panginoon sa penalty of sin. At kung tayo po ay naligtas na sa penalty of sin, tayo ngayon naman ay nasa process or ongoing salvation, which is called sanctification. Tayo ngayon ay sinanctify na ni Lord. Sabihin nyo naman, sanctification. Ang sanctification po, mga kapatid, ito po ay araw-araw na proseso ng Panginoon kung paanong tayo pinalalaya ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Nung tayo po ay bagong born again na, bagong born again pa lang, siguro iba sa atin 5 years ago, iba sa atin 10 years ago, iba sa atin 20 years ago, iba sa atin bagong Kristiyano lang ngayon, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero hindi pa po yun absolute. Ibig sabihin, ang pagpapatawad o pagpapalaya ng Panginoon sa atin, o pagliligtas ng Panginoon sa atin, sa kapangyarihan ng kasalanan, ito po ay day to day, ongoing, progressive. Ibig sabihin, nung tayo kumilala sa Diyos, tayo po ay naging matuwid na, perfect, na matuwid na, sa harapan lang po yun ng Diyos. Sa harapan yun ng Diyos. Dahil si Kristo na nakikita sa atin. Pero yung ating pong actual attitude, actual characters, yung pong ating actual na righteousness, hindi pa po siya perfecto. Sino po sa atin dito nung kumilala ka sa Panginoon ay pagkatapos ng isang araw, perfect na agad ang buhay mo? Meron ba? Meron ba rito na kapag nung nakilala mo ang Panginoon, pagkatapos ng isang araw, natanggal mo na lahat ng iyong kasamaan? Naging super bait ka na? Meron pa rito nung nakakilala ka sa Panginoon, ay talagang 100% hindi ka na nagkasala? Meron ba rito? Wala, no? Wala po. Dahil kasi, totoo po ang sinasabi po ng salita ng Diyos, nasa process. Sabi nyo nga process.
Nasa process po tayo ng pagbabago ng Panginoon. Dito naman po sa process ng pagbabago ng Panginoon, kailangan po natin ng kooperasyon sa Diyos. Tayo po ay na-justify, wala tayong ginawa doon. Nanampalataya lang tayo, na-justify na tayo, pinawalang sala na tayo. Pero para po tayo ma-sanctify araw-araw, para po tayo mabago araw-araw, meron kang gagawin. Ang gagawin mo, magpapasakop ka sa Diyos, magiging active ka sa church, lagi kang mananalangin, lagi kang magbabasa ng salita ng Diyos, magpapabago ka sa Panginoon, araw-araw kang magsisisi ng iyong maling nagawa. Yun po ating contribution, yun po ating bahagi para po tayo ay mabago ng Panginoon araw-araw. Di ba sa atin, nagtatanong, Pastor, bakit ang tagal kong mabago? Meron ba nagtatanong ang ganun sa inyo? Siguro hindi ako. Ang tanong mo bakit ang tagal niyang mabago? Yung asawa natin, kapatid natin, diba? Anak natin. Bakit ang tagal niyang mabago? Born again na naman siya. Bakit nga ba? Bakit nga ba minsan matagal magbago ang isang tao? Meron namang mga tao na mabilis magbago. Ano kaya ang factor doon? Ano? Talaga bang tinalagaan ng Panginoon na si brother, number 1, matagal ang kanyang changes? Talaga bang tinalagaan ng Panginoon si brother, number 2, 1 week lang, bago ng bago na? Meron bang mga destin para mabago ng matagal? At meron bang mga destin na mabago ng mabilis? Wala po. Ang totoo niyan, ang pagbabago po ng ating buhay, nakadepende po sa pagpapasakop natin sa pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya ang sagot po doon sa tanong na yun, bakit ang tagal kong mabago? Kasi ang tagal mong magpasakop sa Diyos. Bakit ang tagal mong mabago? Bakit ang tagal mong maalis ang mga kasalanan, karumihan sa buhay mo? Ang sagot doon, kasi ang tagal mong magpasakop sa Diyos. Bagamat meron na tayong bagong buhay, meron na tayong new life in Christ, kaya lang yung proseso ni Lord, nadidelay, tumatagal. Kaya malapit na dumating ang Panginoon, parang hindi pa rin born again. Malapit na dumating si Lord, at matagal ka ng Kristiyano, parang wala pa rin nagbago sa buhay mo. Bakit? Kasi tamad kang magbasa ng Bible, tamad kang umati ng prayer meeting, tamad kang umati ng Bible study, hindi ka active sa church, hindi ka nagpapasakop sa mga leader, sa mga pastor, hindi ka mahilig makinig ng preaching, no? Hindi ka nagsasaliksik talaga sa Panginoon. Hindi ka nagsasaliksik. Kaya ang nangyayari sa iyo, ang tagal ng proseso, kumbaga sa building, ang tagal gawin, katulad ng flyover sa Molino tsaka sa Danghari. Ang tagal ng proseso, ilang taon bago matapos. Kung natapos, mali pa. No? Mali pa. Bakit? Kasi siguro maraming mga corruption, maraming mga dahilan. Ganon din naman po yung buhay natin. Matagal mabago, bagamat gusto ng Panginoon mabilis. Tama? Gusto ng Panginoon mabilis tayo mabago para marami tayong ma-influence ng mga tao. Kaya lang, ang tagal ng pagbabago sa atin. Tagal. Naiinip na nga si Lord Naiinip na nga si Lord na mabago tayo. Buti na lang may Bible verse na God is patient, not willing that anyone will perish, but everyone must come to repentance. Matyaga siya naghihintay sa ating mga pagsisisi. Ano iba kung bakit matagal tayo nagpapasakop sa Diyos? Bakit iba parang natatagalang mabago kasi ang tagal nila magpasakop sa Diyos? Ano niyo po ang dahilan nun? Bakit? Bakit iba matagal magpasakop? Kasi hindi sila threatened. Hindi sila threatened. Ano ibig sabihin natin threatened? Nasa isip nila, ang Diyos naman ay full of grace. Maawain naman ng Diyos. Kaya naman akong patawarin ng Panginoon kahit hindi ako magsisi muna, magbago muna. Pero kapag nalaman mo, halimbawa, nalaman mo, na sa bawat kasalanang ginagawa mo,
Halimbawa, isang kasalanan, putol ang daliri mo. Pangalawang kasalanan, putol ang pangalawang daliri mo. Pangatlong kasalanan, putol ang pangatlong daliri mo. Pagkalima na ang kasalanan mo, putol ang kamay mo. Kapag nadagdagan ang kasalanan mo, putol ang siko. Pag nadagdagan ang kasalanan mo, putol ang katawan mo. Siguro mabilis tayo magbabago at magsisisi sa ating kasalanan. Kasi baka wala nang matira sa'yo. Mamamatay ka na, putol na lahat. Hindi tayo threatened eh, no? Hindi tayo threatened. Hindi tayo masyadong naaalarma sa mga warning ng Panginoon. Kaya tagal natin magpasakot sa Diyos. Ganun po yun. Kaya nga po sabi ng salita ng Diyos, dito po sa Romans chapter 6 verse 1 and 2, ang sabi rito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mabubuhay sa pagkakasala? Ayan po, sabi po ng Bible, no? Bilang mga new person, bilang mga new creation ni Lord, bilang mga taong may bagong buhay, ang sabi rito, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Kasi totoo po ang prinsipyo ng Diyos. The higher your sin, or the greater your sin, the greater the love of God, the grace of God. Totoo po yun. Pagka ang kasalanan mo kasing laki ng barko, ang pagpapatawad at pag-ibig at awa ng Diyos, kasing laki ng dagat. Di ba? Kapag ang kasalanan mo kasing laki ng dagat, ang pagpapatawad ng grace ni Lord kasing laki ng buong lupain, o buong planet Earth. Kapag ang kasalanan mo kasing laki ng planet Earth, gaano na kaya kalaki ang pag-ibig ng Panginoon? Ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang grace. Kasing laki naman ng Milky Way galaxy. Kapag ang kasalanan mo kasing laki ng galaxy, ang laki na ng grace ni Lord, kasing laki na ng universe. Paano kapag ang kasalanan mo kasing laki na ng universe? Ang laki-laki na ng kasalanan mo, parang hindi mo na kaya mapatawad ang sarili mo. Pagka gano'n na kalaki ang kasalanan mo, hindi mo na kayang sukatin ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi lagi pong mas malaki ang love ni Lord, laging mas greater ang grace ni Lord kaysa sa ating mga kasalanan. Totoo po yun. Pero ang tanong ni San Pablo, ganito, patuloy ba tayong magkakasala para sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ano sagot ni San Pablo? Hindi lang hindi. Hindi. Bakit? Paano ba tayo magkakasala kung tayo ay... Paano pa tayo mabubuhay sa pagkakasala kung tayo patay na sa kasalanan? Amen? So, bilang mga Kristiyano, wala na tayong appetite sa kasalanan. Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo nagkakasala. Ang pagkakaiba, nung tayo born again, at ngayon, dati hindi tayo born again, ngayon born again na tayo. Ang pagkakaiba, dati, ang lakas ng appetite natin sa bisyo, ang lakas ng appetite natin sa kasalanan, ang lakas ng appetite natin sa paggawa ng mali. Pero ngayong born again na tayo, dahan-dahan lang nawawala ang appetite mo sa kasalanan. Tama ba ako doon? O baka hindi nawawala ang appetite mo sa kasalanan? Sabi ko sa katabi mo, parang ikaw yun. Parang ikaw yun. So, dapat nawawala na po yung appetite natin sa mundo, sa kasalanan. Wala na tayong, binago na tayo ng Diyos. Hindi na tayo, ang tawag dito, hindi na tayo slave ng ating lumang buhay. No? Niligtas na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman. Nilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. No? Yung po sabi doon sa isang verse sa Colossians chapter 1 verse 13, hindi ko lang yata naisulat dito. Ang sabi doon, we are delivered from the kingdom of darkness, we are translated to the kingdom of light, ruled by the Son of God. Dilipat na po tayo mula sa kaharian ng kadiliman
patungo doon sa kaharian ng kaliwanagan. Niligtas na tayo ng Diyos, no? Mula sa kadiliman at tayo po ay kanyang binago na. Kaya lang marami po nagtatanong. Ito po ang tanong, makinig po tayo sa mga tanong. Paano yan, Pastor? Nagkakasala pa rin ako. Sino nakaka-relate sa akin? Yan ha? Nakaka-relate tayo. Pastor, totoo bang binago na ako ng Diyos? Totoo bang pinalaya na ako ng Panginoon? Totoo bang ako ay may bagong buhay na? Eh bakit nagkakasala pa rin ako? Paano ko po ba talaga matitigil ang kasalanan ko? Paano ko ba talaga mapagtatagumpayan ng aking buhay Kristiyano? So kung yan ang tanong ninyo, ay mahalaga na makinig kayo ng salita ng Diyos. Paano ba talaga natin mapagtatagumpayan o mapagtitibay ang ating bagong buhay sa Panginoon? Ito po ang mensahe ni San Pablo dito po sa Romans chapter 6, verse 1 to 14. Mga paraan upang mapagtibay tayo sa ating bagong buhay. Ano ba ang mga paraan para maging strong tayo sa ating pananampalataya? Mga paraan para maging established tayo sa ating buhay Kristiyano. Mga paraan para tayo'y maging matatag. Sino sa inyo dito yung gustong maging matatag? Matibay. Sino sa inyo rito ang gustong malalim ang pundasyon? Sino sa inyo rito yung gusto mong maging matagumpay laban sa kasalanan? Yan. Tayo po mga Kristiyano, meron po tayong labanan eh. Meron tayong labanan. Araw-araw ang labanan natin, meron tayong choice. Either we choose God or we choose sin. Every day yun. Every moment yun actually. Every moment, meron tayong choice. Yan po ang pagkakaiba natin. Dati wala tayong choice. Alipin tayo ng kasalanan. Pero pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan, hindi ibig sabihin, tinanggal na ang choice mo. Meron ka ngayong choice. Meron kang pagpili ngayon, either pipiliin mo ang Diyos o pipiliin mo ang kasalanan. Every day yun. Pag nanonood ka ng TV, mamimili ka, Panginoon, titignan ko ba yung nasa television? Or hindi ko ititingin ang aking mata doon? Yan. Kapag naka-open ang internet mo, meron kang choice. Lord, natutuwa ka ba sa aking tinitingnan o hindi? Meron kang choice. Hindi na tayo alipin, meron tayong pagpili. Pero, marami pa rin mga tao ay hindi nila alam paano ba talaga mapagtitibay o magiging strong ang kanilang bagong buhay. Amen? So ngayon, meron po tayong 3 paraan para po mapanalo natin ang ating sarili sa laban sa kasalanan. Are you ready? 3 paraan para mapagtibay natin ang ating bagong buhay sa ating Panginoon. Una, we have to remember our new identity. Remember your new identity. Walang panalo ang kasalanan sa ating buhay kung alam mo, sabihin mo, alam mo. Kung alam mo na ikaw ay binago na dahil kay Kristo. Kung alam mo, kapatid, na binago ka na ng Panginoon, binigyan ka niya ng bagong identity, mas madali mong mapaglalabanan ang kasalanan. Yan po ang wika sa talatang 3 hanggang 6. Basahin natin isang pa ang verse 3 to 6. Hindi ba ninyo alam na na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing sa nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na
sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Mga kapatid, yung kung tayo'y pinautismuhan, sino sa atin dito yung pinautismuhan? Nung pinautismuhan tayo, yung po ay isang simbolo na nilubog na natin ang ating lumang pagkatao. Amen? Nung tayo po ay umahon mula sa tubig, yung po ay simbolo na meron ka ng bagong ikaw. Meron ka ng bagong buhay. Ang ibig sabihin po ng paglulubog sa tubig, ito po ay paglilibing, katulad ng paglilibing kay Kristo. Kaya sabi nito, kasama po tayo sa kamatayan ni Kristo. At kung kasama tayo sa kamatayan ni Kristo, yung pong pag-ahon naman sa tubig ay simbolo ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kung kasama tayo sa kamatayan ni Kristo, kasama rin tayo sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi lamang sa future resurrection, even in our present time, bago na po ang ating buhay. Dapat. Amen? Bago na po ang ating buhay. Meron na tayong bagong identity. Kailangan po natin laging maalala yan. Halimbawa, merong tuksong dumarating. O, makinig po tayo. Merong tuksong dumarating. Merong kang tukso na talagang umaalig-aligid sa'yo. Gusto ng tukso, pinadala ni Satanas sa tukso para ikaw ay magkasala, di ba? Isipin mo lagi, Panginoon, hindi na ako ang dating ako. Meron na akong bagong identity, bago na ang aking buhay. Kapag yun ay lagi mong inaalala, lagi mo yung minemeditate that God has changed your life, binago ka na ng Panginoon, mas madali kang makakapagsabi ng no against sin. Makakapagsabi ka ng no, hindi na ako yan, hindi na ako magpapadala sa kasalanan, dahil ako'y may bago ng identity. Kaya ang isang taong nagkakasala, mga kapatid, no? Ang isang taong nagkakasala, balik natin sa number 1, ang isang taong nagkakasala, nalilimutan niya na siya ay may bago ng identity. Yan. Kaya pwede natin itanong sa ating katabi, binago ka na ba talaga ni Lord? May bago ka na bang identity? Namatay na ba yung dating ikaw? At nabuhay na ang bagong ikaw. Ang sabi po ng 2 Corinthians, paborito natin itong verse na ito, di ba? 5:17. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, o nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kung dati kang masungit, ngayon, mas mabait ka na. Kung dati kang maramot, ngayon, mapagbigay ka na. Kung dating wala kang panahon sa Diyos, ngayon hinahanap mo na si Lord sa lagi sa buhay mo. Kung yung mga talents mo, ginagamit mo sa mundo dati, ngayon ginagamit mo na sa Diyos. Kung yung sweldo mo dati para lang sa'yo, at para lang sa pagkain mo at sa mga gusto mong bilhin, ngayon iniisip mo, ano kaya masusuporta ko sa gawain ng Diyos? Kasi ang concern mo, yung cause ni Lord sa mundo. Amen? Yan. Sabi mo sa katabi mo, tinatamaan ka ba? Ano sabi? Ano sabi? So, we are now dead to sin. Yan. Di ba ang patay, kahit tuksuin mo, hindi magpapadala kasi patay eh. Meron bang patay na natukso? Halimbawa, patay, tapos merong dumaang sexy na babae, halimbawa. Ha? Meron ba patay na biglang babangon at matutukso? Wala kasi patay na siya. Ang sabi ng Bible, we are dead. We are dead to sin and we are alive to Christ. Kaya lang, minsan, nag-resurrect yung ating lumang buhay. Nag-resurrect yung lumang buhay natin, bumabalik.
Ano tawag po doon? Nagmumulto. Yan. Kapag pala tayo nagkakasala sa Diyos, ibig sabihin, may multo. Nagmumulto yung dating namatay na ikaw. Yun po ang tunay na multo. Hindi po yung multo ng November 1 at November 2. Yan po ang tunay na multo kapag bumabalik ang dating ikaw, nagmumulto ka. Bumabalik ang dating ikaw. Amen? So we are no longer identified with the sin of our first parents, from the world, from the race of Adam. Hindi tayo identified. We are no longer slave to sin. We are slave to Christ. Tayo ngayon, ang ating master, hindi na po kasalanan. Wala na siyang mastery sa atin. Wala na siyang control sa atin. Pag sinabing wala nang master ang kasalanan sa iyo, hindi ka niya na napipilit. Hindi ka niya napipilitin. Kaya ka lang kasala kasi ginawa mo yung gusto mo na. Hindi ka tulad ng unbeliever ka, kahit ayaw mo, kahit gusto mo, wala kayong choice. Nadadala ka sa kasalanan. Pero ngayon, hindi ka ng master ng kasalanan. Hindi, wala nang mastery. Wala nang control sa iyong kasalanan. Kaya meron ka ng choice. Either you follow sin or not. No? Meron ka ng sariling desisyon. Maganda rin yung sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2, verse 20. Basahin ka natin sabay-sabay ito. 1, 2, 3. Kundi, Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet, not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Ang sabi ni San Pablo, namatay na ako at napako kasama ni Kristo. Sino sa atin dito yung minsan, hindi pa napapako ang katawan mo? Sino sa atin dito yung minsan, hindi pa talaga namamatay ang iyong katawan? Siguro minsan magkaroon tayo dito ng ceremony. No, parang ceremony na magkaroon tayo ng krus dito. Bibili tayo ng 5 inches na pako. At lahat ng mahilig magkasala, subukan kaya natin magkaroon ng pagpapako dito. Hindi naman natin talaga tututuhanin. Masakit yun eh. Parang picture lang na, di ba? Ipapako ka rito, tapos kukuha ka ng picture para tingnan mo sarili mo na napako ka ng kasama ni Kristo. Minsan, kailangan pa natin ng mga ganong mga imaginations para maalala natin na tayo pala ay napako ng kasama ni Kristo. We have to remember who we are. We have new identity. The power of sin has no more control in our lives. Ang sabi nga sa isang thought na narinig ko, we are victorious over sin when we know who we truly are. Our identity defines, shapes, and drives us the way we live our lives. Kailangan natin magiging victorious tayo sa kasalanan kapag nakilala natin kung sino talaga tayo. Minsan, dinidisip tayo ng kaaway. Hindi ka pa binago, hindi ka pa napatawad, meron ka pang lumang buhay. Kaya okay lang na gawin mo yan. Maawain ng Diyos, patatawarin ka naman ng Diyos, okay lang na magkasala ka, sumuway ka sa iyong mga magulang, sumuway ka sa Diyos, okay lang, patatawarin ka na ng Panginoon. Binubulungan tayo ng Satanas. Pero kung makikilala natin kung sino talaga tayo, at malalaman natin yung ating identity, ito po yung mag-define, mag-shapes, magdadrive sa lahat ng ginagawa natin. Lahat ng ginagawa natin ngayon, nakaayon ngayon, kung sino ang pagkakakilala mo sa iyong sarili. Tama ba yon? Amen?
Halimbawa, ang pagkakilala mo sa sarili mo, ako'y binanal ng Diyos. Ako'y matuwid sa harapan ng Panginoon. Ako'y pinatawad na sa aking kasalanan. So lagi mo yung kiniklaim, may pagpapatawad ng Panginoon sa iyo, binago ka ng Panginoon, so yung buhay mo, nagiging ganun din. You see? What you think and what is in your heart, ito po yung way of life na ating ginagawa. Pag sinasabi natin, hindi na ako magbabago, ang hirap kong magbago, hindi pa ako nakakalaya sa kasalanan. Ang nangyayari po diyan, hindi ka na makipaglaban sa kasalanan, lagi ka nang talunan. Hanggang dumating ang Panginoon, lagi ka nang talunan. So napakahalaga na maalala natin sino ba talaga tayo? Ano ba talaga tayo? Amen? Sino ba talaga tayo? Binigyan na tayo ng new nature ni Lord. Ang nature ni Lord nasa atin. Meron tayong mind of Christ. Meron tayong bagong buhay. Meron tayong eternal life. Dapat ma-remind po tayo yun. Ma-remind po tayo na hindi na tayo taga-mundo. Tayo'y taga-langit. Tayo ay mga stranger lang sa mundo. Tayo ay mga turista lang dito sa lupa. Huwag tayong masyadong kumapit sa mga bagay sa sanlibutan. Kapag nawala yan, baka masyado kang ma-depress, masyado kang ma-frustrate, huwag natin masyadong nasain ng mga bagay sa sanlibutan. Lahat ng ito ay lilipas, pero ang nakakapit sa Panginoon, mananatiling matatag, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan po natin ang Panginoon natin. Amen? So yun pa yung una. Walang panalo ang kasalanan sa buhay natin kapag lagi natin tatandaan kung sino tayo sa harapan ng Panginoon at tayo'y binago na dahil kay Kristo. Always remember your identity. Amen? Amen? Kapag may tukso, i-rebuke mo, sabihin mo, binago na ako ni Lord. Yan. Pangalawa, dapat i-accept mo naman na ikaw'y pinalaya ng Panginoon. You have to accept you are already free. Walang panalo ang kasalanan kung tanggap mo na ikaw ay pinalaya na ni Kristo. Accept that you are already free. Sabay-sabay natin basahin ang 6 to 10. Ready? Read. Alam natin na ang dami nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at ang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, ano ba tayo? Naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para na sa Diyos. You see, yung kanyang crucifixion, tsaka yung kanyang resurrection, it gives us freedom against sin. Freedom from sin. Meron na tayong freedom in Christ. Meron tayong kalayaan kay Kristo. Pero katulad ng sinasabi ni Sister Honey last Sunday, totoo yun na tayo malaya na. Sabihin nga natin, I am free. Ako'y malaya na. Parang hindi kayo malaya sa sinasabi ko. I am free. I am free. Ako'y malaya na. Ako'y malaya na. Totoo po yun na malaya tayo, pero ang tanong, gagamitin ba natin ang ating kalayaan para gumawa ng mali at gumawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos? Hindi po, di ba? Hindi po. Dahil tayo ay binigyan na ng kalayaan, pero tayo naman ay ginawang alipin ng katwiran. Yan po yung teaching natin last Sunday. We are set free from sin, but we are slave of righteousness, and our master is the Lord Jesus Christ. Yan din po sinabi doon sa Galatians chapter 5, verse 1, tsaka verse 13. Ang sabi po ng verse 1, malaya na tayo, sige pasahin natin, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo.
Kaya magpakatatag kayo at huwag nang papaalipin pang muli. You see, malaya na tayo. Verse 1 muna. Malaya na tayo kasi pinalaya na tayo. Pero hindi po yun absolute. Meron pong warning si Lord. Meron pong instruction si Lord. Ang instruction ni Lord dito. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang magpapaalipin pang muli. Ito po yung sinasabi na magpakatatag tayo at huwag nang magpapaalipin pang muli. Kasi merong mga tao na pinalaya na ngayon, na born again, pinalaya na sa kasalanan, pero after many years, hindi naging matatag, nagpaalipin uli. Nagpaalipin uli. Kumbaga sa mga Israelita, bumalik sa Egypt at naging slave uli. Kaya ang wika ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, magpakatatag tayo, kaya kailangan palang magpakatatag. Kailangan palang maging strong para hindi na po tayo maging alipin ng muli. No? Magpakatatag tayo at huwag na tayo magpaalipin pang muli sa kasalanan. Lahat ng kasalanan dapat ating nang itakwil sa ating buhay. Huwag na tayo maging alipin. Sabi ng verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin, ayun na, ito na yun, huwag nyo naman gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Huwag natin gamitin ang ating kalayaan para gumawa ng kasalanan. Parang ganito lang yan. Halimbawa, tatay ka. O kaya anak ka. Sino rin yung anak? Anak, tatay, anak. Halimbawa, nakarinig ka ng message sa iyong mga magulang. Ganito, anak, mahal na mahal kita. Love na love kita. Sabi ng tatay mo, tsaka ng nanay mo. At wala kang pwedeng gawin para madagdagan ang love ko sa'yo. Wala ka rin pwedeng gawin mali para mabawasan ang love ko sa'yo. Love na love kita kahit sino ka pa, kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang mangyari sa'yo. Love na love kita. Di ba? Ganda pa kayo ganon? Pero halimbawa, ikaw yung anak. So sabihin, di ba ganito? Love na love pala ako ng tatay ko. Sige, gagawa na ako ng mga bagay na nakakasakit sa kanyang damdamin. Kasi love naman niya ako. Pwede ko lang kupitan siya sa kanyang wallet kasi love naman niya ako. Pwede na akong pumunta sa aking barkada at magkasala at bumalik ng bahay ng bangag kasi mahal naman ako ng aking tatay. Pwede na akong hindi mag-aral ng mabuti kasi mahal naman ako ng aking nanay at tatay. Pwede ba natin gamitin yung pagmamahal ng Diyos at yung kalayaan na binibigay ng Diyos para gumawa ng mali at masaktan ang puso ng ating mga magulang? Di ba hindi? Bagamat kahit anong mangyari sa atin, hindi talaga magbabago yung pagmamahal ng magulang natin sa atin. Lalo na po ang Diyos natin. Pero hindi po yung dahilan para tayo ay gumawa ng mali. Ang kalayaan ay hindi absolute. Meron po tinatawag na limitation ang freedom. May limitation ng freedom. Ang limitation ng freedom kapag hindi na nakakalugod sa ating Diyos. Ang sabi po ng unang 1, kabanatang 3, talatang siya may ganito. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Mga kapatid, yan po ang pagkakaiba ng hindi Christian at ng Christian. Ang Christian ay nagkakasala pero hindi nabubuhay sa kasalanan. Ang hindi Kristiyano, nabubuhay sa kasalanan. Walang conviction, walang godly sorrow, pero ang Christian, may conviction, nalulungkot ka dahil nakagawa ka ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Diyos. Yun po ang pagkakaiba, mga kapatid. We are not sinless. We just, sabi doon, we just sin less. Nakinda niyo ba yun? We are not sinless, sabi we are not perfect,
But we sin lesser and lesser every day. Dapat ganon ang ating maging buhay bilang mga bagong nilalang ng ating Panginoon. Are you following? Pangalawa po yan. Ang una, remember your identity. Binago ka na ni Lord. Pangalawa, tanggapin mo at lagi mong isipin, ma-remind ka rin that ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. Pinalaya ka na ni Lord. Amen? At yung huli, pangatlo, we have to live out your new life. Kailangan natin ipagbuhay, sabi dito, walang panalo ang kasalanan kung nabubuhay ka ayon sa bagong pagkatao na binigay ni Kristo. Binigyan ka na ng bagong buhay, binigyan ka ng bagong identity, pinalaya ka na rin ni Lord. Pero meron kang bahagi. Meron kang bahagi. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang bahagi. Ang bahagi mo, you have to live out. Sabihin nyo, live out. O kaya, work out. Kaya sabi ng verse, diba, work out your own salvation with fear and trembling. Dapat, binago na tayo ni Lord, nagkaroon tayo ng salvation, nagiging maingat na tayo sa ating buhay. Amen? Are you listening? Lalo na mga kabataan, no? Maging maingat tayo ngayon sa lahat ng ginagawa natin. Maging maingat tayo sa mga sinasamahan nating tao. Maging maingat tayo sa mga pinupuntahan nating lugar. Maging maingat tayo sa mga pinapanood nating TV o palabas sa TV. Maging maingat tayo sa mga choices natin. Maging maingat tayo sa mga iniisip natin, sa mga awit na ating kinakanta, sa mga sayaw na ating sinasayaw, sa lahat ng mga ginagawa natin, nagiging maingat tayo ngayon. Kasi we honor God. We honor God dahil binago na tayo ni Lord. We have to live out our life. Amen ba? Sabi ng verse 11 ay ganito, hanggang 14. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Romans 12:1 yan. Dedicate your life to God. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa kanyang kagandahang loob, di ba, ang response natin dapat mabuhay na tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Patungo tayo sa impyerno, niligtas tayo ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos sa lahat ng panganib. Binago ng Diyos ang ating buhay. Pinagaling niya tayo sa ating sakit karamdaman. Pinurbay niya lahat ng ating mga pangangailangan. Binigyan niya ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Pinagpala niya lahat ng bahagi ng buhay natin. Di ba? Maganda yun. Mayroon po tayong pagkakataong mag-serve sa Kanya. Ano pa ba ang hahanapin natin? Masyado ka namang walang utang na loob kapag tayo po'y nagrebelde pa sa Diyos at tayo tumalikod pa sa Panginoon. Di ba ang tamang response sa kabutihan ng Panginoon? Sumunod tayo sa Kanya. Anyway, yung pagsunod namin sa Diyos, para din man po yung para sa atin. Hindi naman para yun sa Diyos eh. Kapag tayo nagiging masunurin sa Diyos, tayo po ang pinagpapala ng Panginoon. Tayo po ang nakakaranas ng pagpapala. We are under grace, pero we have to follow God with our own choice. Yung grace ni Lord, hindi siya irresistible. Hindi siya yung pinipilit ni Lord na wala ka ng control sa sarili mo. No. We are under grace, we are under love,
but we need to choose to follow God. We have to know that we have a new master, and our master is no other than the Lord Jesus Christ. Hindi na po tayo. Bago na po ang aming buhay. If anyone is in Christ, he is a new creation. Everything else, lumipas na po at pawang bago na po ang dumarating. Ang ating conclusion. Basahin natin ang ating conclusion. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Kung tayo ay niligtas na ni Kristo, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil binago na ang ating pagkatao. Ang kasalanan ay wala na rin kapangyarihan sa atin at maaari na tayong lumakad ayon sa bagong buhay na bigay ni Kristo. Meron na tayong bagong identity, meron na tayong kalayaan, at bilang response, dapat lumakad na tayo ayon sa kalayaan, ayon sa bagong identity na binigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, paglabas niyo po sa lugar na ito, bukas, mamaya, bukas, itong linggong ito, i-challenge ni Satan ang buhay mo. I-challenge ka niya. Bibigyan ka niya ng sitwasyon sa buhay mo para mamili ka. Yung bagong buhay mo ba? O yung lumang buhay mo ang iyong ipapatupad? Magkakaroon ka ng challenge sa buhay mo ngayon. Sa susunod na linggo, o kaya pagpasok mo sa school, bibigyan ka ng choices ni Satan. Bibigyan ka niya ng mga bagay na nakapagbibigay sa iyo ng kasalanan. Kaya kapatid, panahon na para mag-decide tayo. Ito po ang aking conclusion. Hindi po yung conclusion na nakasulat sa material natin, pero ang conclusion ko po ngayon, gusto po sabihin sa ating lahat na patuloy nating itanim sa puso natin yung tinatawag na fear of the Lord. Fear of the Lord. Yung ating pong fear o yung ating reverential fear, yung ating pong paggalang sa Diyos ay lagi po nating ilagay sa puso natin. Sino mang tao, anumang sitwasyon, anumang bagay ang magdadala sa iyo sa kasalanan, hindi yung kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, sino mang tao, anumang bagay, o anumang sitwasyon, ang magdadala sa iyo sa kasalanan, hindi yon kalooban ng Diyos. Kaya mga kabataan, sino mang kaibigan ang nagdadala sa iyo sa kasalanan, hindi yan kalooban ng Diyos. Iwanan mo yung kaibigan, yakapin mo si Jesus Christ. Kung meron ka mga barkada na lagi mong kasama na nagdadala sa iyo sa kasalanan, iwanan mo yung barkada, yakapin mo ang ating Panginoong Kristo. Dahil wala po talaga tunay na magbibigay sa atin ng buhay maliban sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si Jesus sa ating mensahe sa oras na ito. Tayo pong lahat ay bukod